Good day sa ating lahat. Ngayon, maglagay tayo ng interrupter relay ng busina natin. Ito yung busina ko, isang pan lang. Isang busina lang yan. Ngayon, lagyan natin ng interrupter relay ito. Buksan natin to, dito lang yung banda yung busina at saka mga wirings niya. Ito na po ang ating kabuuhan na paglagay ng interrupter relay. Ayan po. Okay. Isa-isahin natin ha. Galing dito, ito yung original sa busina. Ilagay mo lang yan dito sa positive negative, pero tandaan nyo ito yung positive nya, hanapin nyo lang yung positive nya. Kung may tester kayo, i-tester nyo ito, tapos ito, kung saan yung iilaw doon yung i-on lang muna. Pag on, saan yung iilaw doon kayo maglagay sa positive. Nakuha. Tapos ito naman sa kabila, natural. Ito yung original ha, sa busina. Then dinugtong ko na yung interrupter relay. Tapos yung dalawang hilo, straight lang yan, papunta naman sa, pwede yan magkabaliktad, 86 tapos 85. Tapos ito naman yung 30. Ito lang, pamadalian lang to video ha, madali lang naman to. 30 sa positive yan, galing diretso yan sa masama loob nyo, ha? battery natin. Battery, lagyan mo na lang yung fuse. Pasensya na sa fuse na nilagay ko, ito lang muna, temporary lang naman to, para lang makagawa ako ng video for interrupter relay. Ito pala ginawa ko para sa relay ng ating ano tawag nito, nakalimutan ko, basta may ilaw tayo dito yung nilagay. Ito naman yung relay nya. May magaling talaga nito na isahang relay lang sa busina at saka ito, pero di ko yan gagawin dahil nalilito na rin ako. Ito lang mas madali, sundan nyo lang to, interrupter relay. Maglagay kayo dyan, dito kabila na. Tapos ito naman yung ito 87 sa taas, 4 lang to na paa, relay, ano tawag nito, basta yan na yun. Sinsya na. Dito yan sa busina. Ito yung 87. Pwede naman yung 5 pag isahin na lang to, or yung isa sa isang horn, ito naman yung isa sa isang horn. Pares lang yan. Dito na lang tayo para mag-focus na lang tayo dito sa 4 na paa. Sa 87, diretsyon sa busina. Baka nakita nyo to. Ito naman idagdag ko ha, sa mga gustong maglagay ng
ito na ang kabuuhan ng ating pag-wiring. Ayan. Kanina okay naman to yung ito tawag interrupt relay. Sabitan natin, ito naman yung para sa ating ilaw. Okay. Ayan. Ayan siya. Nakarelay na yan. Tapos i-try natin to pag busina. Sa nga pala, itong may diode tayong linagay dun sa kuwan. Nasabi ko naman to kanina, ulitin ko lang. Yan na naman, ipalit-ulit tayo. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Ipalit tayo. Sa ilaw, yan. Itong pula, gray. Doon dapat yan nakaharap sa ilaw, papunta doon. Ito naman papunta dito sa busina pala. Oh, okay. Busina, tama. Ganun mo. So, positive ng horn natin. Tapos ito naman papunta. Tandaan to ha, yung gray. Ayan, parang doon sa positive ng hindi dapat ito magkabaliktad dahil yung kurente niya hindi niya makabalik dito. Para kung mag-ilaw ka ganito, magbusina, okay lang. Yan. Huwag nating tagalin kay marami pang baka makadisturbo tayo. Malakas yung busina. Yan, okay na. Yan lang po yung ma-share ko sa inyo. At sana maintindihan nyo. Ulitin ko lang to para ma-fix na to final. So palitan ko to ng fuse box. May fuse box man na mabibili. Yung mga wire pala, huwag kayong bibili ng mga wire na mga dyan lang sa mga gilid-gilid. Dapat kung mas maignam, doon kayo bibili sa may scrapan ng mga wire. Tuloy ito, kakapal. Hindi nyo na ito mabibili sa tindahan. Ganito mga kakapal ng mga wire. Doon lang ito sa scrapan mabili. Yan lang naman, i-share ko sa inyo. Baka naman mayroon kayo dyan. Yun na yun, mas mainam na yun na yung gamitin nyo. Yun lang po, good day, ingat sa biyahe lagi. Tandaan, huwag kalimutan magdasal bago magbiyahe. Okay, God bless sa inyo. Thank you so much. Ito na po yung ginawa natin kayo na dinawin ko para mas maintindihan. Pinaka-importante lang naman yung diode at saka relay nito. Dahil ito yung ilaw is walang nagbago at saka horn. Ilaw at saka horn. Ito yung ilaw, horn, diode. Ito yung diode, kung saan yung nakaharap yung gray, doon dapat yan sa light. Ito yung gray, kunwari ito gray ng diode, doon papunta yan sa light. Yung blanco naman na black to lahat sa diode dito sa horn. Huwag baliktarin yan, dahil pag baliktarin yan, pag pailawin mo to, tutunog yung horn, tunog lang, magsabay sila. Samantalang kung ganyan yung position niya, pag horn mo, iilaw lang yung light, dahil positive yan dito. Pag baliktarin mo yan, dito naman yung positive, papunta dun. One way lang yung current ng kuryente nan, papunta lang talaga yan dun, wala yung kabalik. Hanggang dyan lang yan. Pag tutunog na, pag light mo, hanggang dyan lang yung power nya, wala na yung papunta dun. Ganyan yung position ng diode. Ito naman sa interrupter relay, binura ko yung nagkabaligtad yung pagsulat ko, red saka black. Hanapin mo lang yung permanent line ng original ng wire ng horn, yung sa busina, original wire, doon yung red. Tapos di ba tinister natin kanina
yung pag-ilaw for tinuro ko. Yung permanent na current, dito yung red, tapos dito yung black. Tapos dito naman sa hilo at saka dalawang hilo pala to sa dulo, 76 o 75. Balik ka rin nyo yan, okay lang yan. Basta dito yung sa gilid-gilid. Yung 30 normal papunta sa battery. Galing dito, galing dito naman sa 30 ng relay isa, binuo ko yung wire, linagyan ko ng fuse yung kanina sinabi ko, papunta sa positive ng battery. Tapos ito naman yung mga negative ng horn at saka light, binuo ko rin papunta doon sa ano ni yan, galing dito sa negative, binuo papunta dito sa negative ng battery. Pwede naman to ilagay sa body ground, pero baka mahina yung ground nya, mas mainam dito talaga, mas malakas yung kapit ng negative. Tapos dito naman sa ignition, normal na yan yung wiring yan, wala ka nang babaguhin yan, nandyan na yan yung wiring na yan. Ito lang yung importante, yung may mga relay. Tandaan, pag dito sa ilaw, yung sa relay natin, yung 75 nandun sa body ground, yung 76 andun sa papuntang ignition switch. Tapos naman yung 30 sa positive, papunta dito sa battery positive. Ayan po, ulit-ulitin nyo lang kung hindi nyo naintindihan, i-review nyo lang yung video at saka ito at makuha rin yan. Yan lang po, sana naintindihan nyo. Maraming salamat at ingat lagi.